Nakaupo sa couch sa lobby ng kanyang opisina si Dylan at hinihintay ang kanyang assistant. Inutusan niya ito na bumili ng pagkain sa labas. Maya-maya ay dumating si Joseph, ang assistant. Sir, narito na po ang lunch nyo. Sa karinderya lang ako bumili kasi sabi nyo gutom na kayo. It's okay. Anong binili mong lunch ko? Ginataang sitaw at kalabasa po na may hipon. Isang hita ng inihaw na manok at isang cup na kanin. Inilapag nito sa mesita ang 2 styro box at binuksan. Una niyang tinikman ng gulay at tila nakatikim siya ulit ng luto ng yumaon niyang ina. Samahan mo ako sa karinderya mamaya pagkatapos mong kumain, Joseph. Pagkuha na isabi niya. Yes, sir. Lumabas na ang lalaki. Isang oras pagkatapos ng tanghalian ay nagpasama si Dylan kay Joseph sa sinasabi nitong karinderya. Pagpasok nila sa dining area ay may babaeng sumalubong sa kanila. Magandang hapon po mga sir. Welcome sa Mangkanol Karinderya. Masiglang bati nito, todong ngiti pa. Tumitig si Dylan sa maamong mukha ng babae. Nakasuot ito ng dilaw na polo shirt at sinapawan ng itim na apron. Itim na slack pants ang suot nitong pang-ibaba at may hairnet sa ulo. Miss, may available pa ba kayong ulam? Tanong ni Joseph sa babae. Ay, konti na lang po. Mamayang alas 5 kami ulit magluluto ng bagong putahe. Pero meron naman po kami short order na merienda at pulutan. Hinarap naman siya ni Joseph. Sir, ano po bang bibili nyo? Tanong nito sa kanya. I want to buy the chef. Walang abog niyang tugon. Ho? Seryoso po ba kayo? Siya na ang humarap sa babae. Miss, where's the chef here? I want to talk to him or her. Anya. Bakit niyo po hinahanap ang chef namin? Hindi siya sumagot nang may matabang lalaki na lumitaw sa loob ng counter. Nakasimangot ito. Charlotte, ano pang ginagawa mo riyan? Sabing maglikpit ka na ng mga pinagkainan ng customer eh. Ang niluluto mo sa kusina masusunog na. Palatak ng lalaki. Ay, oo nga pala. Excuse me sir, mag-order na lang po kayo sa counter. Sabi ng babae na tinawag ng lalaki sa pangalang Charlotte. Tumakbo na ito papasok sa pintuan sa gawing kaliwa. Nilapitan naman siya ni Joseph. Sir, mukhang may mali sa karinderyang to. Kanina pagbili ko rito ay yung babae rin na yun ang nag-serve sa akin ng ulam at sa kanya rin ako nagbayad. May isang lalaki rito kanina na naglilinis sa lamesa. At yung matabang lalaki, parang may-ari ng karinderya. Lagi nagsusungit. Anito. Lumapit na si Dylan sa counter at tiningnan ang mga pagkain na nakalagay sa loob ng salaming estante. Konti na lang ang laman ng 4 na food warmer. Kakain po ba kayo, sir? Tanong ng matabang lalaki. Tumingala siya sa menu na nakadikit sa pader sa likuran ng lalaki. Itinuro niya ang mga ito. Are those menus available to order now? Tanong niya. Sinipat din ng lalaki ang menu sa likuran nito. Ang available lang dyan ay ang vegetable sisig, pero maghihintay kayo ng 30 minutes. Anito. 2 orders for takeout, please. How much? Naglabas na siya ng wallet. 190 pesos per order, sir. Inabutan na niya ito ng 1,000. Pagkawan ay tinawag ng lalaki ang babaeng si Charlotte. Lumapit naman ang babae. Iluto mo nga tong order ni Sir Charlotte. Ayusin mo at pakibilisan. Take out yan. Utos nito sa babae. Sige po, mabilis lang ako magluto. Nakangiting sabi ng babae at bumalik din sa kusina. Napagtanto ni Dylan na ang babae ay ang chef ng karinderya. Nang makuha ang kanyang sukli ay umupo siya sa silyang katapat ng parisukat na lamesa. Tinabihan naman siya ni Joseph. Charlotte pala ang pangalan ng babaeng yun. At mukha siya rin ng cook dito. All around ata ang trabaho niya, sir. May mga employer talaga na abusado. I want to talk to Charlotte, Joseph. Anya. Bakit, sir? I will hire her as my exclusive chef. Sigurado po ba kayo? Baka po ibang cook ang nagluto ng ulam na binili ko kanina. Titikman ko ang vegetable sisig niya. At once nagustuhan ko, gawan mo ng paraan para ma-hire si Charlotte. Obvious na hindi okay ang trato sa kanya ng boss niya. Sige po, tsyempohan ko makausap si Charlotte. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay lumabas ng kusina si Charlotte, dala na ang order niyang pagkain na nakasilid sa 2 itim na styro box. Ipinasok pa nito yun sa plastic bag. Sir, pasensya na sa paghihintay. Wala kasi akong assistant sa pagluluto kasi absent. Pero heto na ho ang order niyo. Nakangiting sabi nito sabay abot sa kanya ng pagkain. Kinuha naman niya yon at tinitigan ng babae. Halatang pagod na ito. Nanlalalim na ang mga mata nito pero nakuha pa rin itong ngumiti. Joseph, talk to the woman.
sabi niya sa assistant. Binuksan niya ang isang ulam at tinikman gamit ang chopstick na kinuha niya sa kahon doon sa lamesa. No doubt, nahuli ni Charlotte ang maselan niyang taste buds. Miss, may contact number ka ba? Tanong naman ni Joseph sa babae. Ho? Bakit niyo po tinatanong? Takang tanong naman ng babae. Hindi alam ni Joseph ang sasabihin hanggang sa nagpakita na naman ang boss ng babae. Charlotte, huwag ka na makipagkwentuhan dyan. Iluto mo na ang minudo. Utos ng lalaki. Sorry mga sir, babalik na ako sa trabaho. Paalam ni Charlotte. Tumakbo na ito pabalik sa kusina. Tumayo na lamang si Dylan. It's okay, Joseph. Abangan mo na lang mamaya ang babae pagkatapos ng trabaho niya. Let's go back to my office. Sabi niya sa assistant. Okay, sir. Sumunod naman to sa kanya. Pagbalik sa kanyang opisina ay kaagad nilantakan ni Dylan ang vegetable sisig. Binigyan din niya si Joseph. Anong mga gulay ang ginamit dito, Joseph? Tanong niya sa lalaki. Meron po itong talong, mushroom at saka bell pepper. Nilagyan to ng breading at pinrito. I want more from Charlotte's recipes. Do anything to convince her to work with me. Yes, sir. Samantala, panay ang punas ni Charlotte ng luha habang nagbibilang ng pera mula sa kanyang sahod. Sobrang baba pa rin ito sa kabila ng dumadami niyang trabaho. Sir, baka pwedeng dagdagan niyo naman ang sahod ko. Halos tinatrabaho ko na nga lahat dito sa karinderya. Hindi na kasi sapat ang 15,000 lalo't nagagamot ang nanay ko. May pinapaaral pa akong kapatid at umuupa lang kami ng bahay dito sa Mandaluyong. Reklamo niya sa amo. Pasensya na, Charlotte. Yan lang ang kaya ko ipasahod sa'yo. Hindi kasi nagtatagal ang mga kasama mo kaya naipapasa sa'yo ang trabaho. Pero kung hindi ka na masaya sa pasahod ko, maghanap ka na rin ng ibang trabaho. Sabi ng kanyang amo. Hindi na siya nagpumilit at lumabas na ng karinderya. 9:00 na kasi ng gabi. Patungo na siya sa highway upang mag-abag ng jeep nang may kotseng itim na huminto sa kanyang tapat. May lalaking bumaba. Miss, pwede ka ba makausap? Tanong ng pamilyar na lalaki. Tinitigan niya ito sa muka. Kayo yung customer namin kanina na nanghihingi ng number ko, hindi po ba? Anya. Oo, at may mahalaga akong pakay. Napatingin siya sa bumukas na bintana sa backseat ng kotse. Nakaupo sa loob ang pamilyar ding lalaki. Ano po bang kailangan niyo sa akin, sir? Kabadong tanong niya nang maibalik ang atensyon sa kausap. Nagustuhan kasi ng boss ko ang luto mo kanina at gusto kanyang kuning personal chef. Sabi ng lalaki. Ho? Sinong boss mo? Nilingon nito ang lalaking nakaupo sa backseat ng kotse. Muli rin niya itong sinipat. Gwapo ang lalaki ngunit tila walang emosyon. Ganun po ba? Paano ko matitiyak na mabuti kayong tao? Nagdududa niyang saan. Wala kaming masamang intensyon. Matagal na talagang naghahanap ng chef ang boss ko. At walang pumasa sa mga naimbita namin. Huwag ka mag-alala, matino ang boss ko. Mabibigyan ka rin niya ng mas malaking sahod at hindi mo kailangan magpakahirap sa all-around na trabaho, gaya sa kalendarya ni Mang Kanor. Natigilan siya nang mapagtanto na dininig na ng Diyos ang kanyang panalangin. Kung totoo sinasabi mo, sir, baka pwedeng makausap mismo ang boss mo. Anya. Sandali lang ah. Nilapitan nito ang boss nitong nasa kotse at kinausap. Maya-maya ay binalikan siya ng lalaki. Miss, gabi na kasi at pagod na rin ang boss ko. Sabi niya punta ka na lang bukas sa opisina niya before lunch. Ang office niya ay malapit lang dito, sa RSC building. Bigyan mo na rin ako ng contact number mo para matawagan kita sakaling may magbago sa schedule ng meeting niyo. Sige, ibibigay ko ang contact number ko. Pero paano ko naman mahahanap ang boss mo sa RSC building? Sabihin mo lang na may appointment ka kay Mr. Dylan Miller, ang CEO at presidente ng RSC Holdings. Bisuhan ko rin ang staff on duty sa information desk bukas para makapasok ka kagad. Ipakita mo lang ang ID mo. Sige ho. Save niyo na lang po ang number ko. Naglabas naman ng cellphone ng lalaki. Sinabi niya rito ang kanyang contact number at buong pangalan. Pagkawa na ay nagpaalam na ito. Napawi rin ang kanyang lungkot at nabuhayan ng pag-asa. Kinabukasan ay nag-text si Charlotte sa kanyang amo at sinabing hindi muna siya papasok. Idinahilan niya na masama ang kanyang pakiramdam. Pero ang totoo ay nagtungo siya sa RSU building. Good morning po. Bati niya sa babaeng nasa information desk sa lobby ng 7 palapag na gusali. Yes, ma'am? Nakangiting sabi ng babae. Pinapupunta po ako rito ni Sir Dylan Miller. Ako po si Charlotte Calderon. Heto po ang ID ko. Ipinakita niya ang kanyang ID sa babae.
Kayo pala yung sinasabi ni Sir Joseph. Sige ma'am, punta na kayo sa 5th floor. Naroon ang opisina ng CEO. Napangiti naman siya at biglang nasabik. Salamat po. Kaagad siyang lumulan ng elevator patungong 5th floor. Pagdating sa ikalamang palapag ng gusali ay hinanap niya ang opisina ng CEO. Natagpuan naman niya ito pero kamuntik pa siyang maligaw dahil sa lawak ng silid. May extension kasi ito na salamin ang pinto. Ang laki naman ng opisina na to. Manghang-usal niya habang patungo sa huling glass door na sensor. Nadatnan niya ang lalaking nakaupo sa mahabang na mesa at nakatingin sa laptop. Good morning, sir. Magalang niyang bati. Inilabas na niya mula sa malaking shoulder bag ang kanyang resume. Nabaling naman sa kanyang atensyon ng gwapong lalaki. Naalala niya, ito nga yung nag-order ng vegetable sisig kahapon sa karinderya. Have a seat first, sabi nito sa barito ng tinig. Lumapit naman siya at umupo sa silyang kaharap nito. Inilapag niya sa lamesa ang kanyang resume. Nagdala na rin po pala ako ng updated resume sakaling kailangan niyo. Anya. Itinabi nito ang laptop at nag-focus sa kanyang atensyon. Thanks, but I want to hear what's inside your resume. Tell me about yourself. Nito. Napalunok pa siya ng laway bago nagsalita. I'm Charlotte Calderon, 27 years old, single, panganay sa 3 magkakapatid. Nag-aral po ako ng basic cooking sa TESDA pero may 5 years experience na po ako sa pagluluto. Sa mga karinderya nga lang. Marami akong alam na recipe ng ibang bansa pero mas gusto ko po ang imbentong luto. Anya. Binuklat pa rin ng CEO ang kanyang resume at sandaling binasa. If I hire you today, can you start working as my chef tomorrow? Tanong nito. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Bukas ako kaagad magsisimula, sir? Yes, but if you're not ready yet, just tell me when you can start. I'll give you time to prepare. Kasi hindi pa po ako nakakapag-resign sa trabaho ko. I noticed how your boss treated you, and you don't deserve an employer like him. Magkano ba ang sahod mo ron monthly? 15,000 monthly po ang sahod ko at libre lang ang meals. All around po ang trabaho. Napailing ang CEO. That's too small for a good chef. Napangiti siya at proud na matawag siya nitong chef. Para sa kanya kasi ay mga nagtatrabaho lang sa malalaki at sikat na restaurant ang tinatawag na chef. Hindi naman po kasi malaking kumpanya ang karinderyang pinagtatrabahuhan ko, sir. At saka hindi rin ako talaga bigating tagaluto. Basic cooking lang ang inaral ko at hindi culinary arts. Pero kaya ko magluto katulad ng sa mga chef sa 5-star hotel kasi nagsasanay ako palagi. Marunong din ako mag-mix ng cocktails at iba pang inumin. Lahat inaaral ko basta tungkol sa pagkain at inumin. I don't need a high-profile chef. Ang kailangan ko yung may kakayahang ipagluto ako ng isang pagkain pasok sa panlasa ko. Naniniwala ako na may kanya-kanyang specialty ang mga chef at magkakaiba ang diskarte kahit pa iisang recipe na ginagamit. Maybe we have the same taste buds, kaya kahit anong lutuin mo na ayon sa panlasa mo ay nagugustuhan ko. Lalo lamang nagalak si Charlotte sa papuri ng gwapong at batang CEO. Hula niya hindi nalalayo ang edad nila. Salamat, sir. Tama kayo, may kanya-kanyang style sa pagluluto ang mga chef. Ako naman ay hindi kontento sa common recipe at gusto ko palagi na iiba at may twist sa lasa. That's good. Before we proceed to the salary, how much is your expected salary? Tumabang ang kanyang ngiti dahil nahihiya siyang mag-demand ng malaking sahod. Kahit 20,000 okay na sa akin, sir. Kayo lang naman ang ipagluluto ko at kung may bisita ka o party, pwede rin ako magluto ng food. Sabi niya. 20,000 is still not enough. Kakainin lang yan ng pagtaas ng inflation rate. Ako nang magpapasya. I'll give you 60,000 monthly salary and you'll stay in my house with free meals and accommodations. Nawindang si Charlotte at sandaling natulala. 60,000? Pagkuha ni bulalas niya. Yes, maliit pa ba yun sa'yo? I'll add 10,000 then. Sobrang laki nga po eh. Daig ko pa ang nag-abroad niyan, sir. Malapad siyang umiti. You deserve the salary rate, Charlotte. May day off ka rin, syempre. Halos maiyak siya sa tuwa at hindi makapaniwala. Minsan na niyang naisip na mag-abroad para sa malaking sahod, ngunit may dahilan pala kung bakit hindi siya matuloy-tuloy. Salamat, sir. Napakalaking tulong po sa akin at sa pamilya ko ang malaking sahod. Ako lang po kasi ang tumataguyod sa pamilya ko. Na-stroke kasi ang nanay ko at patuloy ang paggagamot niya. May health insurance naman siya at suporta mula sa gobyerno. Kaso kulang pa rin. Nag-aaral pa ang 2 kapatid kong babae sa high school at college.
Napapaluhan ang kwento niya. Nasaan ang tatay mo? Iniwan na po kami ng tatay ko. May iba na siyang kinakasama. Nagpapadala siya minsan ng pera sa amin pero kulang pa para sa pagkain namin. Kung lilipat ka sa bahay ko, paano nanay mo? Sino mag-aasikaso sa kanya? Ang mga kapatid ko po. May kapatid na babae ang nanay ko at pamilyado na rin. Minsan ay siya ang kasama ni nanay sa bahay sa tuwing nasa school ang mga kapatid ko at nasa trabaho naman ako. Inaabutan ko na lang po siya kahit papaano ng kaunting halaga. You should tell your mother about your new job. It's stay in. Tuwing day off mo naman makakauwi ka sa inyo. Narito lang din sa bagong silang ang bahay ko kaya hindi ka mapapalayo. Sa Barangay Ilaya naman po kami nakatira. Sige po, kakausapin ko nanay ko. Ayos lang naman po siguro sa kanya na mag-stay in ako. Pero magre-resign po muna ako sa trabaho bukas. Sa Lunes po pwede na ako magsimulang magtrabaho sa inyo. Bakit? Hindi ka ba pwede sa Friday? 3 days na lang naman. Pwede rin po, kaso hindi pa po ako nakapaglaba. Naiilang siyang umiti. Okay, Saturday na lang. Sige po, pwede na nga po siguro ng Saturday. May inilabas na itim na folder ang CEO mula sa drawer ng lamesa nito at inabot sa kanya. I already have your employment contract and the salary rate is included. 3 years ang validation ng contract at renewable. Read it first before signing. Anito. Kinuha naman ni Charlotte ang kontrata at taimtim na binasa ang mga nakasulat. Nakalagay rin doon ang mga rules and regulations. Once umalis siya na hindi pa tapos ang kontrata, magbabayad siya kung ilang buwan o taon ang hindi niya matatapos. Grabe, nakakatakot naman ng kontrata na to. Anya pagkuwan. Hindi ka matatakot kung marunong kang sumunod sa nakalagay sa kontrata. Ipapahiram ko sa iyo ang kontrata para mas maintindihan mo. Pagbalik mo sa akin, dalhin mo yan kasama ang latest medical record mo. Sa Friday, dapat ay makalipat ka na sa bahay ko para start na kinabukasan ng trabaho mo. Effective na rin ang sahod mo basta tumuntong ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng pera for the medical. Ay, kailangan pa pala ng medical? 3 months na ang huling medical ko pero sige, magpapamedical ulit ako. Saka ko na ito pipirmahan once na may result ng medical exam para wala na akong babalikan na tuloy na ang trabaho. Okay. Inabutan na siya nito ng nakasobrang pera. Use that money for your medical needs. Anito. Kinuha niya ang sobre at binilang ang laman. 5,000? Ang laki naman, sir. Salary deduction ba to? Yes, at ibabawas yan sa unang sahod mo. Naintindihan ko po. May mga tanong pa po ba kayo, sir? Nothing. You may leave now. Tumayo naman siya. Salamat po ulit, Sir Dylan. Tumango lang ang lalaki. Pagkuwan ay nagpaalam na siya rito. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi kahit nang lulan na siya ng jeep pa uwi. At pagdating sa kanilang bahay ay kaagad niyang ibinalita sa kanyang ina ang nangyari sa lakad niya. Nay, may bago na po akong trabaho at mas malaki ang sahod. Makakapag-ipon na rin ako para makabili tayo ng lupa't bahay. Hindi na rin kakapusin sa panggasto sa mga bata sa eskwela nila. Pati ang gamot niyo. Excited niyang bati sa inang nakaupo sa wheelchair. Hindi pa makapagsalita ng maayos ang kanyang ina at puro facial expression lamang ang pinapakita. Ngumiti ito dahil sa kanyang balita. Pero stay in po ako sa trabaho, Nay. May day off naman ako kaya makakauwi rin ako rito. 1 beses 1 buwan. Malapit lang naman po ang bahay na pagtatrabahuhan ko. Anya. Tumango lang ang ina. Lumabas mula kusina ang kanyang tiya. Aba, mabuti may bago ka ng trabaho, Charlotte. Iwan mo na yung abosado mong amo. Hindi na rin mag-aalala sa'yo ang nanay Wilma mo. Ani Lerma, ang kanyang tiya. Opo, tiya. At natitiya ko na hindi na ako maaabuso ngayon. Maganda rin po ang pasahod. Mabuti naman. Sayang ang husay mo sa pagluluto kung aabusuhin lang. Kaya lang po, iiwan ko po muna sa inyo si nanay, tiya. Ay nako, walang kaso yun. Ako ang bahala sa inyong ina. Sa gabi naman narito ang mga kapatid mo. Salamat po talaga, tiya. Dumating na rin ang kanyang mga kapatid galing sa eskwela at natuwa sa kanyang balita. Biyernes na ng umaga nakuha ni Charlotte ang medical record niya. Nag-text sa kanya ang assistant ni Dylan at sinabing mag-report siya sa opisina ng CEO. Nakapagpaalam na rin siya sa kanyang pamilya. Nag-resign na rin siya ng maayos kay Mang Kanor. Masama pa nga ang loob nito, subalit wala naman itong magagawa dahil kailangan niya ng mas malaking sweldo. Pagdating sa RSU building ay sinalubong siya ni Joseph sa lobby. Mabuti maaga ka, Charlotte. Aalis si Sir Dylan mamayang after lunch. Sabi nito,
Paano po ako? Sabi ni Sir Dylan dapat ngayon ako lilipat sa bahay niya kasi bukas ako magsisimula ng trabaho. Dala ko na nga mga gamit ko. Anya. Ihahatid ka muna niya sa bahay niya ngayon. Naghihintay na siya sa'yo sa office. Ay, sige po. Pupuntahan ko na po siya. Ihatid na kita. Baka na yung maleta mo. Ibinigay naman niya kay Joseph ang kanyang maleta. Pagkuwan ay nagtungo na sila sa opisina ng CEO. Nakaabang na pala sa lobby ng opisina nito si Dylan nang datnan nila. Good morning, sir. Narito na po ako. Nakangiting bati niya sa CEO. Kumpleto na ba lahat ng kailangan mo? Napirmahan mo bang employment contract? Seryosong anito. Opo, at dala ko na rin po ang medical record ko. Okay, I'll check it first. Ibinigay naman niya rito ang napirmahang kontrata kasama ang medical record niya mula sa ospital. Saglit lang nito yung tiningnan. Okay, let's go to my house. Paggawa na ipaanyaya nito. Sumunod naman siya rito hila ang kanyang maleta. Ibang elevator ang sinakyan nila. Papunta yung backyard kung saan nakaparada ang kotse ni Dylan. Nakaabang na roon ang driver nito. Sumakay ka na, Charlotte. Ani Dylan. May kinausap pa itong lalaki. Lumula naman siya sa backseat ng kotse. Ang driver na ang nagpasok ng maleta niya sa compartment. Ilang minuto pa bago sumakay si Dylan at nagulat nang makita siya sa backseat. Why are you here? Kunot noong tanong nito. Pinasakay niyo po ako rito, di ba? Turan niya. You should sit beside the driver. Ginupo naman siya ng hiya at takamang bababa, ngunit pinigil siya ni Dylan sa kanang braso. Huwag ka nang bumaba, nariyan ka na eh. Just sit. Anito, binitiwan din ito ang braso niya. Umupo naman siya ulit. Sorry sir, next time po alam ko na. Anito. Hindi na siya pinansin ng lalaki at inutusan ang driver na magmaneho. Dahil sa traffic ay halos 1 oras din silang bumiyahe bago nakarating sa subdivision kung nasaan ang bahay ni Dylan. Pumasok sila sa itim na gate na kusang bumukas. Wow, bahay mo ba to sir? Parang resort. Excited na saad ni Charlotte nang makita ang 2 palapag na bahay na merong malawak na hardin at may swimming pool. Yes, it's my house. May mahabang daanan pa silang tinahak at kung kailan malapit na sila sa bahay ay biglang nagpreno ang driver. Ay, pusang gala! Bulalas ni Charlotte nang bigla siyang tumalsik kay Dylan. Natigilan siya nang mamalayang yakap na siya nito. What happened, Roy? Paasik na tanong ni Dylan sa driver. Sorry sir, bigla kasing may tumawid na pusa sa daan. Sabi naman ng driver. Sige na, magmaneho ka na, tingnan maigi ang kasada. Yes sir. Hindi naman makagalaw si Charlotte dahil yakap pa rin siya ni Dylan. Nang mahimasmasan ang lalaki ay bigla rin siya nitong pinakawalan. Umayos ka ng upo. Anito. Sorry po, nagulat kasi ako at biglang tumasik sa'yo, sir. Hindi na ito umimik. Pagdating sa malawak na parking area ng bahay ay nauna nang bumaba si Charlotte. Namamangha siya sa ganda ng lugar at nalula sa 3 magarang sasakyan na nasa garahe. Follow me, Charlotte. Maya-maya ayaya ni Dylan. Patakbong sumunod naman siya rito. Sumunod din ang driver na hila-hila ang kanyang maleta. Wow, ang laki ng bahay. Parang hotel. Nasasabik niyang usal habang gumagala ang paningin sa malawak na lobby. Dahil sa kalikutan ng kanyang paningin habang naglalakad, ay bumalya siya sa matigas na katawan ni Dylan. Aray ko! Daing niya. Ngunit bigla rin siyang natigilan nang maramdaman ng braso ni Dylan na humapit sa kanyang bewang. Mamaya ka na mag-explore sa bahay ko. Tumingin ka muna sa nilalakaran mo. Sabi nito. Pinakawalan na siya nito ngunit ramdam pa rin niya ang init ng kamay nito sa kanyang bewang. At bigla na lamang sumikdo ang kanyang puso habang tulalang nakatitig sa gwapong mukha ng kanyang amo. Opo sir, pasensya na. Anya. Let's go to your room. Pagkawan ay sabi ni Dylan. Sumunod na siya rito, hila pa rin ang kanyang maleta. Hindi na sila pumanhik sa 2 palapag dahil sa ground floor ay merong 2 kwarto. Pumasok sila sa kwartong malapit sa kusina. Mag-isa lang po ba kayo rito, sir? Tanong niya. Yes, pero tuwing linggo ay narito ang part-time cleaner at labandera ko. Anito, binuksan nito ang aircon sa silid. May banyo na rin doon, merong closet at kama. Sino palang nagluluto ng food mo dati, sir? I buy food or eat in the restaurant. Sometimes I hire a temporary chef. Imposibleng wala kang nakitang magaling na chef sa madalas mong pagkain sa restaurant. Mas magagaling silang magluto ron.
I have no problem with chefs from the restaurants. They're good at cooking, but not enough to satisfy me. Lihim siyang kinilig at proud sa sarili dahil nagustuhan ng isang Dylan Miller ang kanyang luto. Naengganyo naman siyang pagbutihan palalo ang pagluluto. Salamat at pumasa po ako sa standard niyo, sir. Sinipat siya nito ng curious na tingin. I mean, ang luto ko po ay pumasa sa standard mo. Pagtatama niya. Leave your belongings here. I'll give you keys to access some facilities in this house. Sabi nito, lumabas na ito. Sinundan din niya ang amo. Single pa pala kayo, sir? Paano pala kung ang magiging asawa niyo hindi marunong magluto? Anya. I don't have a plan to get married yet. Sabi nito, patungo na sila sa kusina. Ilang taon na po ba kayo? I'm 31. Nasa hustong edad ka na po pala. Nasaan pala ang parents mo? Biglang huminto si Dylan kaya naumpog na naman siya sa matigas nitong likod. Napaatras siya nang bigla siya nitong hinarap na nakasimangot. Bakit ba ang dami mong tanong? Iritableng saad nito. Sorry, gusto ko lang pong makilala ng lubusan ng bago kong amo. Don't worry, I'm not a bad person. You're safe in my house, Charlotte. Hindi ko naman po kayo pinagdududahan. Then stop asking me personal questions. Hintayin mo na ako mismong magkwento sa'yo. Explore mo muna ang kitchen. Kukunin ko lang ang mga susi. Iniwan na siya nito. Nakasimangot na hinabol niya ng tingin ang supladong binata. Ang sungit naman nito. Pinagliba siya sa sama ng loob. Maktol niya. Nilibot na lamang niya ang kusina na parang dirty kitchen ng 5-star hotel. Nag-OJT na kasi siya noon sa 5-star hotel pero hindi pinalad na matanggap sa trabaho. Maya-maya ay bumalik si Dylan dala ang kumpol ng susi. Here are the keys, Charlotte. Sabi nito sabay abot ng susi sa kanya. Para saan po mga susi, sir? Tanong niya habang tinititigan ang mga susi na may sulat. Yan ang gagamitin mo para sa mga cabinet dito, sa stockroom at sa ibang facility na pwede mong pasukin. Kapag wala ako rito at dumating ang part-time cleaner at labandera, ikaw ang magbubukas ng room ko at ibang kwarto para malinis nila. Maraming CCTV cameras rito kaya mamomonitor ko ang galaw mo. Sige pala. Pero kailan po ako magsisimulang magluto? You start now. Kakain ako bago bumalik ng opisina. Namili na ako ng stocks kahapon at nasa ref. Bahala ka na kung ano lulutuin mo. Teka, kahit anong luto, sir? Baka hindi mo magustuhan at baka may allergy ka sa mga maluluto ko. Allergic ako sa dairy products at isdang hindi nagmula sa dagat. Lalo yung may kaliskis. Hindi rin ako makain ng pork meat. Okay sa akin ng gulay. Ang hindi ko lang kinakain ay okra at lahat ng madudulas. Hindi rin ako mahilig sa sweets pero okay kung fruits. Ililista ko mamaya ang bawal at pwede kong kainin para makabisado mo. Noted, sir. Magsisimula na ako magluto. Okay. May gagawin lang ako sa study room. Tawagin mo ako kapag nakaluto ka na before lunchtime. Yes, sir. Nang umalis si Dylan ay binuksan na niya ang ref at naghanap ng sangkap sa naisip niyang iluto. Isang oras pa lamang ang nakalipas ay naisip na ni Dylan bumalik sa kusina. Naamoy kasi niya ang niluluto ni Charlotte. Nadatnan niya ang dalaga na sumasayaw habang may hinahalo sa kawali. Ay, pogi salmon! Bulalas nito nang mapansin siya. Are you done? Tanong niya at tuluyang pumasok. Naluto ko na ang salmon at ginigisa ko na lang ang gulay para sa side dish, sir. Nakangiting sabi nito. I forgot to tell you to make some soup for me. Ay, no need na ipaalala yan, sir. Matik na may kasamang sabaw kasi dried ang ulam na niluto ko. Binuksan nito ang maliit na kaserola. Nilapitan naman niya ito at sinilip ang laman ng kaserola. What is that soup? Tanong niya. Ano yan, sir? Sinigang na ulo at tinik ng salmon. May konting laman din para mas malasa. Lemon ang ginamit kong pampaasim. May ibang gulay rin niyang halo at sakto lang ang asim. Natakam siya bigla nang makita ang salmon belly na niluto sa oven. Makulay rin ang gulay na niluluto nito sa kawali. Mabango. Kung ready na ang food, ipaghain mo na ako. I'm hungry. Anya pagkuwan. Sige sir, luto na rin tong inisang gulay. Maghintay na po kayo sa dining. Lumabas naman siya at dumiretso sa dining area. Naninibago siya sa kanyang sarili dahil bihira siya matakam sa amoy pa lang ng pagkain. And he craves like a pregnant woman. Heto na ang food mo, sir. Nakangiti sabi ni Charlotte habang palapit sa kanya dala ang tray ng pagkain. Isa sa nagpapagana sa kanya na kumain ay ang ngiti ni Charlotte.
na tila may gayuma at nagbibigay ng sigla sa malumbay niyang buhay. Thanks. Anya nang ayusin pa nito ang plato niya at inayos doon ng pagkain. Para lalo kang ganahan, ayusin natin ang plating ng food mo, sir. Nagtimpla rin ako ng pure orange at mango juice para sa'yo. Anito, inilapit din sa kanya ang baso ng juice. Hindi ko na yan nilagyan ng asukal kasi matamis na ang mangga at orange. Dagdag nito. Salamat. Pwede ka na rin kumain. Mamaya na po ako kakain. 11:00 pa lang naman. Magliligpit muna ako sa kusina. Okay. Enjoy your meal, sir. Tumango lamang siya at sinundan ng tingin ang dalaga habang paalis at kumakanta. She reminds me of Mom. Her aura, para siyang anghel. Maybe Mom used to cook delicious foods because she's always smiling and happy while cooking. Just like Charlotte does. Bulong niya habang hinihiwa ng bread knife ang salmon. Nang matikman ang ulam ay napapikit pa siya. He finally found the perfect chef for him. Para siyang dinuduyan sa linamnam ng kinakain niya. Pagkatapos kumain ay siya na mismo ang nagligpit sa kanyang pinagkainan at dinala sa kusina. Nadatnan niya si Charlotte na nagbabalat ng karot habang nakaupo sa harap ng lamesa. Kumakanta pa ito at may malaanghel ring tinig. Ay, tapos na pala kayong kumain, sir. Anito nang mapansin siya. Yes, and you should eat too. Anya, inilapag niya sa lababo ang mga kubyertos. Mabilis namang lumapit sa kanya si Charlotte. Ako na pong maghuhugas ng pinagkainan niyo, sir. It's okay, hindi mo na ito trabaho. Pero boss kita at sanay ako sa all-around na trabaho. Kaya ko nga rin maglaba eh. Hindi naman oras-oras nagluluto ako. Salamat pero hindi mo kailangang akuin lahat ng trabaho. Kaya ka siguro naaabuso ng dati mong amo kasi hindi ka nagrereklamo at kinakaya mo kahit na anong trabaho. Kung ganyan ka kabait, talagang maaabuso ka. Ngumiti pa ang dalaga. Kung kasing laki naman ng pasahod mo ang sweldo ko, worth it kahit gawin ko lahat ng trabaho rito sa bahay mo, sir. I know, but you're only my chef at pagluluto lang ang pwede mong gawin. Hinugasan na niya ang mga kubyertos. Kung sa bagay nga po, nakalagay pala yun sa kontrata natin. Pagbubutihan ko na lang ang trabaho ko para worth it din naman ang ibabayad mo sa akin, sir. Mag-iisip ako ng recipe na hindi mo pa natitikman at gagamitin ko ang secret ingredients ko sa pagluluto. Ano ba ang secret ingredients mo? Usisa niya. Secret nga po eh. Humagigig pa ito. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Kaya napapasarap ang luto ko ay dahil masaya ako at mahal ko ang ginagawa ko. Ganun kasi yun. Kahit anong galing mo sa trabaho, kung hindi ka masaya, hindi makikita ang magandang resulta. Ang pagluluto kasi isang passion. And passion is a kind of love na ina-apply sa kung ano ang ginagawa mo. Nakikinig lang siya pero lihim siyang humahanga kay Charlotte at biglang nawala ang iritasyon niya sa kadaldalan nito. Kaya pala kumakanta at sumasayaw ka habang nagluluto. Anya pagkuwan. Oo, kasi kapag masaya ako, hindi ko ramdam ang pagod at lalong napapasarap ang luto ko. You're like my mom. Humarap sa kanya ang dalaga. So, nakikita mo po ako bilang mommy mo, ganon? Anito, matabang ang ngiti. Umiling siya. I mean, magkaugali kayo ng mami ko. Masayahin din siya at mahilig siyang magluto. Actually, since she died, I have lost my appetite and can't appreciate all the foods I ate. Napakwento na siya. Namatay na pala ang mami mo? Pwede bang itanong kung bakit siya namatay, sir? Sinipat niya ang dalaga. Seryoso na ito at ramdam niya ang interes nitong malaman ng history ng pamilya niya. She died because of a depression's complication. Nagkaroon din siya ng bone marrow cancer. Malungkot niyang kwento. Ang daddy mo po? My dad died in a plane crash. Pauwi na sana siya rito noon mula sa US. And his sudden death affected my mom's mental health. Dahilan kaya dinapuan siya ng maraming sakit. 14 pa lang ako nang namatay ang daddy ko. At 1 taon lang ang nakalipas, namatay si mommy. Sino lang pala ang pamilya mong naiwan? Umiling siya. I'm an only child. And my grandparents, on both my parents' sides, are already dead. May uncle ako sa father's side. Siya ang tumulong sa akin sa kumpanyang iniwan ng parents ko. Sa US niya ako pinaaral ng business-related course. He trained me to be a businessman. He strict and didn't allow me to experience teenage life. He forced me to handle the business at a very young age. But he died 5 years ago. So I need to focus on my family's business.
Sumandal sa gilid ng sink si Charlotte at humalukip-kip. Kaya pala ang cold mo, sir. Siguro dahil sa pressure na pinagdaanan mo habang nagmamature ka, kaya parang hirap kang magpakita ng emosyon. Grabe rin ang trauma na dinanas mo. Pero hindi ka ba nahihirapan na mag-isa ka lang sa buhay, sir? Kailangan mo ng kasama at kausap para mailabas mo kung anong emosyon na nagpapahirap sa'yo. I have a childhood friend. She's a psychiatrist. She helps me recover from my depression. But she's always busy kaya minsan lang din kami magkita. Mabuti naman po kung ganun. Pero mas maganda pa rin yung palagi kayong may kausap. Katulad nito, willing naman ako makipagkwentuhan sa'yo. Libre lang yun, sir. At promise, hindi ko i-chika kahit na kanina mga pinag-uusapan natin. Nakangiting sabi nito. Nagpunas na siya ng mga kamay gamit ang table napkin. At hindi niya napigil ang sarili na palihim na titigan si Charlotte. Ang ganda nito ay simple, pero habang tumatagal ay lalong nagiging attractive sa kanyang paningin. Thanks for your time to my story, Charlotte. Salamat din sa masarap na lunch. Sabi niya. Malapad itong umiti. Basta sa ikasasaya mo, sir, ibubuhos ko ang husay ko sa pagluluto. Sige na, kumain ka na. Babalik na ako sa office at baka gabi na ako makauwi. Ipagluto mo ako ng dinner. Iniwan na niya ito. Okay po, ingat kayo. See you mamaya sa dinner. Kumaway pa ito sa kanya. 2 linggo pa ang lumipas. Busy sa trabaho si Dylan at minsan ay hindi umuwi sa tanghali. Naghahatid lamang si Charlotte ng lunch nito sa opisina. Lunes ng tanghali ay nagtungo na naman siya sa opisina nito, dala ang niluto niyang lunch. Pagdating sa opisina ng CEO ay nadatnan niya ang magandang babae na kausap ni Dylan. Masaya ako dahil may chef ka nang nahuli ang panlasa mo sa pagkain, Dylan. And you look better now. Sabi ng babaeng nakaupo sa tapat ng lamesa ni Dylan. Huminto sa gilid ng pintuan si Charlotte at nakinig sa usapan ng kanyang amo at bisita nito. Yes, and she's funny too. Sabi naman ni Dylan pero seryoso pa rin. Really? Baka siyang dahilan kaya hindi ka na dinadalaw ng masamang panaginip dahil sa trauma. Kumibit balikat ang binata. I just met Charlotte, but she's trustworthy and honest. Hindi siya mapagsamantalang empleyado, pero ayaw kong lumagpas sa limitasyon namin bilang mag-amo. I just hired her as my exclusive chef. Nothing else. Naudlot ang excitement ni Charlotte nang maisip na empleyado lang talaga ang tingin sa kanya ni Dylan at hindi niya maikakaila na nagugustuhan na niya ang ugali ng binata. Masungit lang ito sa una, pero mabait pala kapag nakapalagayan ka na niya ng loob. Pero gusto kong oro mo ngayon, Dylan. Lalo kang gumwapo. Ang kulang na lang sa'yo ay ngiti. I miss seeing your smile. Could you please smile before I leave? Sabi ng babae. Hinawakan pa nito sa magkabilang pisngi ang binata at pinilit ng umiti. Obvious na close ang dalawa. Ang babaeng ito na marahil ang kababata ni Dylan. At napangiti nga nito ang kanyang amo na hindi pa niya nakitang umiti sa kanyang harapan. Ayan, umiti ka na rin. Hi, I missed your old version, my dear. Sana'y magtuloy-tuloy na yan. Maya-maya ay sabi ng babae. You're one of the people I trust. And you never fail to boost my confidence. I owe you big time. Sabi naman ni Dylan. Of course, tayo lang naman ang magkakaintindihan eh. O siya, aalis na ako. Don't miss my birthday, ha? Tumayo na ang babae. Sure, I'll prepare some gifts for you. Asahan ko yan. Bye. Nataranta naman si Charlotte at muling lumabas. Tumambay siya sa labas at hinintay na makaalis ang bisita ng CEO. Nang lumabas na ang babae ay bumalik siya sa opisina at nilapitan si Dylan. Narito na po ang lunch niyo, sir. Nakangiting sabi niya sabay lapag ng lunch bag na itim sa lamesa ng CEO. Thanks, Charlotte. Gutom na rin ako. Anito pero nagtitipa pa rin sa laptop. Kain ka na muna para may lakas kang magtrabaho. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong nito na nagpawindang sa kanya. Yun ang unang pagkakataon na nagtanong ito kung kumain na siya. Madalas ay niyayaya lamang siya nitong kumain. Ibang impact sa kanya ng tanong nito ngayon. May dalang kilig. Hindi pa. Kasi uuwi rin naman ako kaagad. May liligpitin pa kasi ako sa kusina. Anya pagkuwan. Binuksan na ni Dylan ang lunch bag at inilabas ang patong-patong na food dispenser na bilog. Binuksan nito ang 4 na dispenser. Marami tong food. Hati na lang tayo, Charlotte. Ho? Wag na, sir. Uuwi rin naman ako at sa bahay na ako kakain. You will stay here until I finish my work.
Isasama kita mamaya sa mall at magsha-shopping din tayo. Kaso, pinaghintay ko ang taxi driver, sir. Hindi kasi dumating si Kuya Roy kaya nagtaxi na ako. May pinuntahan si Roy. Balikan mo muna ang taxi driver at bayaran. Heto ang pera. Anito sabay abot ng 500 sa kanya. Kinuha naman niya yon. Sige po, babalik ka agad ako. Tumakbo na siya palabas ng opisina at binalikan ang driver ng taxi na naghihintay sa labas. Binayaran na niya ito. Nang pabalik na siya sa opisina ni Dylan, ay sa kanya naalala na hindi pa siya naliligo. Nagbihis lang siya at nag-spray ng pabango pero naghilamos naman siya at nagsipilyo. Ano ba yan? Hindi pa nga pala ako naliligo. Dumadabog niyang sabi nang makapasok ng elevator. Panaya ang amoy niya sa kanyang kilikili. Hindi naman mabaho pero amoy ulam. Anya. Pagdating sa opisina ni Dylan ay nakalipat na ang binata sa lamesa malapit sa glass wall. Naroon ang mga pagkain. Naiilang ang dalaga na lumapit sa CEO. What are you waiting for, Charlotte? Come here. Pwede bang sa sofa na lang ako kakain, sir? Bakit? Ayaw mo ba akong kasabay kumain? Hindi naman sa ayaw, sir. Nakakahiya kasi pangit pa ang damit ko. Ikaw nakasuit. Hindi lang niya masabi na hindi pa siya naliligo. Sinuyod naman siya nito ng tingin. Nakasuot lang kasi siya ng itim na denim pants na gulanit ang bias at t-shirt na pula. Kupas pa. Wala namang problema sa damit mo. Pero pansin ko paulit-ulit mo sinusuot yan. Wala ka na bang ibang damit? Pagkawan ay sabi nito. Konti lang kasi ang damit ko, sir. At saka sa bahay mo lang naman ako nagtatrabaho kaya hindi kailangan bihis ng bihis. Mamaya pagpunta natin sa mall, mamili ka ng damit. Ho? Wala akong dalang pera. Saktong pamasahe lang sa taxi. Wala rin naman ang e-wallet ko. Ako nang bahala. Halika na rito at kumain na tayo. Lumapit na lamang siya rito pero isang beses pang inamoy ang kanyang sarili. Nahihiya siyang umupo sa tapat ni Dylan. Ang bango nito kaya lalo siyang nailang. Ibinigay niya rito ang sukli ng pamasahe niya. Huwag ka munang mag-day off sa Sunday, Charlotte. Maya-maya ay sabi ni Dylan. Bakit, sir? May bisita akong doktor at may therapy session ako sa kanya. She will arrive before lunch at baka hapon na siya umuwi. Ipagluto mo kami ng masarap na tanghalian at merienda. Sa next day ka na lang mag-day off. Naalala niya ang babaeng bisita kanina ni Dylan, na marahil yun din ang tinutukoy nitong bisita sa linggo. Sige po, ihahanda ko ng menu para sa linggo. Sabi na lamang niya at sumubo ng pagkain. 2 oras pagkatapos ng tanghalian ay sumama si Charlotte kay Dylan sa mall. Namangha siya dahil kilala ng mga staff sa mall si Dylan at binabati na parang hari. Pati siya ay binati ng mga ito. Sir Dylan, sikat ka pala dito sa malaking mall? Anya habang sumasabay sa paglalakad ng kanyang amo. This mall is one of my companies. It has 200 branches around the country. Sabi nito. Nawindang ang dalaga. Akala niya ay electronic company lang ang meron si Dylan. Wow, pag-aari mo pala itong sikat na mall na to? Dito kami namamasyal ng mga kapatid ko ng mga bata pa kami. Playground lang kasi ang afford namin dito kasi mamahalin ng mga bilihin. Yes, may supermarket din dito at dito ako nag-order ng groceries for delivery. Pero limited item lang ang available sa online delivery. Kaya bibilhin natin dito sa store ang iba. Sige po. Ibig sabihin ay umuupang mga may-ari ng kilalang produkto rito? 5 palapagtuwa. So maraming kumpanyang umuupa ng pwesto rito. Oo, nirerentahan ng pwesto rito pero may nakalaan akong space para sa electronic items namin. Ang yaman mo pala talaga, no? Kaya pala barya lang sa'yo ang pinapasahod sa akin. Iginiya siya ni Dylan papasok sa store ng branded na mga damit at jeans. Mamili ka na ng mga gusto mo, Charlotte. Maghihintay ako rito sa couch. Sabi nito at umupo na sa sofa. Teka, seryoso ka ba talaga na ililibro mo ako ng mga damit, sir? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, and use this card. Inabutan siya nito ng debit card. Tulalang kinuha naman niya yon. Paano ko to magagamit? Wala sa wisyong tanong niya. Lapit ka rito. Ani Dylan. Lumapit naman siya rito. Nagulat siya nang hilahin siya nito sa kanang braso kaya napaupo siya sa tabi nito. Hindi siya nakakibo nang akbayan siya nito at bulungan. Give the card to the cashier and let her swipe it. Then kapag hiningi ng cashier ang password, ikaw ang mag-type. Sabi nito, binikas din ang password ng card.
Tumatak na sa isip niya ang sinabi nito pero hindi pa rin siya makakilos. Halos mamanhid na kasi ang kanyang katawan dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Nahimasmasan lamang siya nang pakawalan siya ng binata. Enjoy shopping, Charlotte. Sabi nito pagkuwan. Tumayo naman siya. Yes, sir. Salamat po. Nakangiting sabi niya. Pero ilang damit po bang bibilhin ko? Maya-maya ay tanong niya. As many as you want. Baka maubos ang laman ng card mo, sir. 10 million ang laman ng card na yan. Hindi naman siguro aabot ng 1 million ang bibilhin mo. Nanlaki pa ang kanyang mga mata sa pagkagulat. 10 million? Ang laki. Bilisan mo na. I'll give you 30 minutes. Kailangan makapamili ka na bago maubos ang oras. Kung hindi, iwan kita. Nataranta na siya. Mamimili na po ako ng damit. Sumugod na siya sa nakadisplay ng mga damit. Humagigik siya nang may maisip na kalokohan. Iiwan niya ako. Idi itatakbo ko tong card niya. Instant milyonarya na ako. Usal niya habang namimili ng damit na nakahanger. Dahil sa pagmamadali ay hindi na niya natignan ang price tag ng mga natitipuhan niyang damit at pants. Basta tinansya na lang niya na magkasya sa kanya. Okay na to. Sana hindi umabot ng 1 milyon ang presyo. Amused niyang sabi nang mapuno ang malaki niyang cart. Bago maubos ang 30 minutes ay nabayaran na niya ang lahat ng napili niyang damit. Hirap pa siyang mabitbit ang 6 na malalaking paper bag. Nagulat siya nang salubungin siya ni Dylan at inagaw sa kamay niya ang 3 bag. Let's proceed to the electronic store. Sabi nito, nagpatiunang umalis. Patakbong sumunod dito ang dalaga. Pagdating sa electronic store ay iniwan niya sa luggage counter ang kanyang bitbit kasama na ang dala ni Dylan. Ito ba yung pwesto mo ng electronics, sir? Tanong niya sa binata nang makahabol dito. Yes, ito nga. Mamili ka na rin ng kailangan mo rito. Palitan mo ng cellphone mo na naglolo ko ang speaker. Anito? Ano? Okay pa naman ang cellphone ko ah. Pero minsan hindi mo marinig ang tawag ko. Hindi ko alam kung ang cellphone mo may sira o yung tenga mo. Minsan kailangan ko pang ulitin ang sinasabi ko para mas maintindihan mo. Sige na, mamili ka na ng cellphone. May kakausapin lang akong tao. Sige na nga. Lumapit na lamang siya sa estante ng mga cellphone. Nalula siya sa presyo ng mga ito. Wala man lang siyang makitang mas mababa sa 15,000. Nag-alangan na tuloy siyang pumili. May napili na po ba kayong cellphone, ma'am? Tanong ng magandang babae na sales agent. Wala pa. Ang mamahal naman kasi ng cellphone nyo. Wala bang tig-5,000 lang? Anya, matabang ang ngiti. Yan lang po ang available eh. Dumagsa na ang customer at lalo siyang hindi makapili ng cellphone. Hindi siya iniwan ng babae kahit tinatawag na ito ng masungit na babae na tila may mataas na posisyon. Emma, unahin mo tong customer na may pambili. Huwag niyang nag-window shopping lang. Utos ng babaeng masungit sa sales agent. Tinutulungan ko lang po si ma'am na pumili ng cellphone. Sagot ng babae. Titingin-tingin lang yan. Afford ba niya ng 20,000 plus na cellphone? Hindi nga siya makabili ng maayos na damit. Pinukol ni Charlotte ng mahayap na tingin ang masungit na babae. Aba, anong tingin mo sa akin? Pulube? Angle niya. Narinig din siya ng babae at nilapitan. Sinuyod pa siya nito ng tingin. Ni hindi ka nga makabili ng bagong damit. Cellphone pa kaya na pang 1 buwang sahod na ng sales agent namin? Nanguuyam pa nitong sabi. Uminit na ang bumbunan niya. Ganyan ka ba magtrato ng customer niyo rito? Porke luma at punit ang pants ko, huhusgahan mo na ako. Mabuti pang may-ari ng mall na to, humble. Ikaw na empleyado lang kung umasta, kala mo ikaw nagpapasahod sa mga empleyado rito. Naeskandalo na sila kaya napalabas sa lungga nito ang manager kasunod si Dylan. Lumapit ang mga ito sa kanila. Anong problema, Marlene? May nagugulo na naman bang customer? Tanong ng lalaking manager sa babae. Wala, sir. Yang babaeng yan kanina patingin ng tingin ng cellphone, hindi naman bibili. Modus yan ng mga kawatan eh. Depensa ng babae. Ako, kawatan? Hoy, nagtatrabaho ako ng marangal para sa pamilya ko. Gigil na sabad ni Charlotte. Hindi na rin nakatiis si Dylan at lumapit kay Charlotte. Nagulat ang dalaga ng akbayan siya nito at hinarap ang masungit na babae at manager. Anong problema mo sa itsura ng fiancé ko? At pinagbibintangan mo siyang magnanakaw ha? Walang abog na kastigo ni Dylan sa babae. Fiancé niyo po siya, sir? Panabay na tanong pa ng manager at ng babae.
Yes, and insulting her in front of me is your biggest mistake. I don't care if you're the supervisor here, lady. You don't deserve that position. Manager Rick, fire that woman and find her a replacement right away. Bigla namang lumuhod sa harapan nila ang babaeng supervisor. Sorry sir, hindi ko po alam na fiancé mo ang babaeng yan. Gusto ko lang po protektahan ng store niyo sa mga magnanakaw. Paliwanag nito. Nag-iisip ka ba ng maayos? You can't identify the thief by just looking at their physical appearance. Afford na rin ng magnanakaw ang mag-aarang damit ngayon. I don't need your explanation. Just pack your things and leave. Inakay na ng manager patayo ang babae at isinama sa tanggapan nito. Kumalma rin ang galit ni Charlotte, ngunit namangha siya sa ginawa ni Dylan. Salamat sir, umarte pa talaga kayo para depensahan ako. Anya. Okay lang. Sige na, bumili ka na ng cellphone na makalis na tayo. Kalmado na rin sabi ng binata. Sinamaan na siya nito at ito na ang pumili ng cellphone na pinakamahal. Ginamit pa rin niya ang card nito sa pagbabayad. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa supermarket at namili ng stock na pagkain at kung ano pang kailangan sa bahay. Umaga pa lamang ng linggo ay inihanda na ni Charlotte ang lulutuin niya para sa tanghalian. Dumating na rin ang part-time cleaner at labandera ni Dylan kaya ipinagluto niya ang mga ito ng almusal. Mag-almusal po muna kayo bago magtrabaho, sabi niya sa dalawang babae. Nako, ang bait mo talaga, Charlotte. Ani Myrna, ang labandera. Oo nga, masarap ang magluto. Gatong naman ni Rebecca, ang tagalinis. Kapapasok lamang ng mga ito sa kusina. Siyempre, para ganahan kayo magtrabaho, dapat busog kayo. Anya. Ang swerte talaga sa'yo ni Sir Dylan. Maganda ka na, masipag at masarap pang magluto. Sana pakasalan ka na niya. Ani Myrna. Hoy, huwag kang ganyan, Ate Myrna. Tagaluto lang ako ni Sir Dylan, no? Amused niyang sabi. Tagaluto, pero may special treatment. Mantakin mo, sa tagal na naming part-time worker niya, hindi pa kami nakakapasok sa kwarto niya na wala siya. At saka dun sa kwarto ng parents niya. Siyempre kasi may kontrata kami. Kahit gumawa ako ng kalokohan, hindi ko siya matatakasan. Hindi naniwala ang dalawang babae, pero sa kabilang banda, nagtataka rin siya kung bakit malaya siyang pinapapasok ni Dylan sa kwarto nito at isang beses sa kwarto ng parents nito. Ay, teka, naiwan ko pala ang cellphone ko sa kwarto ng parents ni Sir. Anya nang may naalala. Nagtungo siya sa second floor at muling pumasok sa kwarto ng parents ni Dylan. Binuksan kasi ngayon dahil ipapalinis. Naroon ang abo ng mommy ni Dylan. Kumislot siya nang biglang bumukas ang pinto sa walk-in closet. Sino yan? Tanong niya. Bigla siyang kinilabutan. Maya-maya ay lumabas si Dylan mula sa walk-in closet. May bitbit na naka-frame na picture. It's just me, Charlotte. Sabi nito, tuluyang lumapit sa kanya. Napabuntong hininga siya. Kayo pala, sir. Ay, akala ko minumulto na ako ng mommy mo eh. Anya. Mommy's too kind to scare you. Pinatayo nito ang larawan sa likod ng porcelain vase na siyang pinaglalagyan ng abo ng mommy nito. Family picture pala yon. Siya ba ang daddy mo, sir? Yang katabi ng mommy mo? Yes, and the boy is me. Foreigner pala ang tatay mo? Kaya pala Miller ang apelido mo? He's a Turkish-American. Bakit po wala rito ang abo ng daddy mo? Malaki ang damage sa katawan ni daddy dahil sa plane crash. At ayaw ni mami na ipakremate kaya sa Memorial Park siya nailibing. Bakit pinakremate mo po ang katawan ng mami mo? Because I want her to stay by my side. Naantig ang kanyang puso nang mapagtanto kung gaano kamahal ni Dylan ang mami nito. Ngayon ay alam na niya ang buong kwento ng buhay nito dahil kusa rin itong nagkukwento. I'm sure happy na ang mami mo kasi hindi ka na mag-isa ngayon. Anya. Yeah, you're here. Kaya hindi na ako nag-iisa. Natitigilang tinitigan niya ang gwapo nitong muka. Napangiti siya. Salamat at pinagkakatiwalaan mo ako, sir. Napahilot sa sentido nito ang binata. Charlotte, matagal ka na rito sa bahay ko. Naririndi na ako sa kakasir mo at po. Could you please call me in my name and cut the po? May iritasyong saad nito. Tinitigan din siya nito na may kataliman. Napamulagat pa siya sa pagkakagulat. Kasi sir naman talaga kita. Ang awkward naman kung tatawagin kitang Dylan. That's what I want. Just call me by my name. That's an order. Tumalikod na ito. Sige na nga. Ano pala ang gusto mong almusal, Dylan?
Tanong na lamang niya. Medyo naiilang pa na pangalan lang ang tawag niya rito. Kahit anong gusto mong iluto. Lumabas na ito. Ngumuso si Charlotte. Kung ipagluto kaya kita ng palakang bukid na ginataan, ano? Padabog siyang naglakad palabas ng silid. Pero saan naman ako kukuha ng palakang bukid? Tanong niya sa sarili sabay hagikik. Habang nagluluto ng tanghalian ay dumating naman ang bisita ni Dylan. Nasira na ang mood niya nang makasilip sa lobby. Si Selena nga bisita nito, yung kausap nito noon sa opisina. You look happy today, Dylan. I like that aura of yours. Bungad ng babae sa binata sabay yakap dito saglit. Of course, I ate the most delicious breakfast today. Nakangiti namang sabi ni Dylan. Magdidiwang na sana si Charlotte dahil nagustuhan ni Dylan ang niluto niyang beef pastel at sweet potato omelette. Kaso, kay Selena lang itong ngumiti. Luto ko lang talaga ang gusto niya. Maktol niya at binalikan ang kanyang niluluto. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali ay dinala na ni Charlotte ang nalutong pagkain sa indoor garden kung nasaan si Dylan at ang bisita nito. Seryosong inilapag niya sa lamesa ang tray ng pagkain. Wow, the food looks good. Puri ng babae. Hindi lang yun magandang tingnan. Magugustuhan mo rin ang lasa, Selena. Ani Dylan. Sinipat siya ni Selena. At ang ganda ng chef mo, ah? What's her name anyway? Anito. She's Charlotte. Tura ni Dylan. I think I should try the food. I'm starving. Pero parang gusto ko ng hot chocolate. Meron ba kayo? Ipagtitimpla ko po kayo ng hot chocolate, ma'am. Sabi ni Charlotte. Thanks, dear. Huwag masyadong matamis, ah. Opo. Tura niya habang paalis. Demanding. Angil niya nang pabalik na siya sa kusina. Kahit naiinis ay inayos naman niya ang pagtimpla ng hot chocolate. Nakailang buntong hininga pa siya bago nagpa siyang balikan sina Dylan at Selena. Lalo siyang nairitan nang marinig ang malanding hagikik ng babae. Nang ilapag na niya sa lamesa ang tasa ng hot chocolate, ay biglang umigkas ang braso ni Selena at nasagi ang kanyang kamay. Ay! Panabay pa nilang tili. Napaatras siya nang matapunan ng mainit na tsokolate ang kanyang kamay. I'm sorry, I didn't notice you. Sabi ni Selena. Tumayo naman si Dylan at biglang nilapitan si Charlotte. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Nagulat siya nang pahiran nito ng tissue ang nalapnos niyang kamay. It must be painful. Come with me, Charlotte. Lagyan natin ng cream ang kamay mo. Natatarantang sabi nito. Napasunod siya sa binata nang hilahin siya nito sa braso. Pinaupo siya nito sa couch sa lobby. Wait for me here. Kukunin ko lang ang ointment cream. Paalam nito at patakbong nagtungo sa study room. Sa pagkakataong yun ay hindi na maintindihan ni Charlotte ang kanyang nararamdaman. Nag-aagaw ang kirot at pagkasabik sa kanyang puso. Obvious ang pag-aalala sa kanya ni Dylan, pero iniisip niya na takot lang itong mapahamak siya sa pudar nito. Hugasan mo muna ng malinis na tubig ang kamay mo, Charlotte. Sabi ni Dylan nang makabalik sa kanya. Pumasok naman siya sa kusina at naghugas ng kamay. Pagkawan ay tiniyo niya ito ng table napkin habang pabalik kay Dylan. Maupo ka rito, Charlotte. Sabi nito, itinuro ang espasyo sa tabi nito. Lumuklok naman siya sa tabi nito at hinayaang hawakan nito ang kanyang kanang kamay na may lapnos. Maingat nito yung nilapatan ng ointment cream. Masakit ba? Hindi naman. Immune ako sa sakit tulad ng paso at sugat. Don't ignore it. Makakaabala to sa trabaho mo. Kung masakit pa rin to hanggang mamaya o bukas, magpahinga ka muna. Paano ang pagkain mo? I will cook. Kaya mo? Of course, pero limited recipe lang ang alam ko. At hindi ko alam kung paano pasarapin ang pagkain katulad sa ginagawa mo. Napangiti siya. Wag mo akong intindihin. Nagluluto nga ako na may sugat sa kamay eh. Lapnos lang to. Malayo sa bituka. Maraming pasakit na dumaan sa buhay ko, kaya baliwala lang tong simpleng lapnos lang. Sige na, balikan mo na bisita mo, baka mainip yun. Bumanat pa siya ng hugot. Sige, itabi mo itong cream para lagyan mo ulit ang kamay mo bago matulog, okay? Okay, sige. Salamat. Tumayo na ito at binalikan si Selena. Kinabukasan ng umaga ay ginising si Charlotte ng mabangong pagkain. Napabalikwa siya ng bangon nang malamang 8:00 na ng umaga. Mabilisan siyang naghilamos at nagsipilyo bago nagtungo sa kusina. Nadatnan niya roon si Dylan na nagluluto. Bakit ikaw ang nagluluto, Dylan? May pasok ka pa sa office ah. Sabi niya. Dagling nilapitan ng binata. It's okay. You need more rest. Wala namang problema kahit malate ako. Ako ang boss, di ba? Anito, biglang ngumiti.
bagay na ikinagulat niya. For the first time ay ngumiti rin to sa kanya. Kahit na, sayang ang pinapasahod mo sa akin kung ikaw lang din nagagawa sa trabaho ko. Ako na ang magtutuloy niyan. Pilit niya. Pero hindi siya nito hinayaang makialam. I can do this, Charlotte. Maupo ka na lang at maghintay ng almusal. Huwag ka na rin magluto mamaya. Marami tong ulam at aabot hanggang tanghali. Hindi na siya nagpumilit pa at nagtimpla na lamang ng kape. Sa Sunday pala, isamahan mo ulit ako sa mall, Charlotte. May bibilhin tayo. At kailangan ko ng guide mo. Maya-maya ay sabi nito. Guide para saan? Sa mga damit at alahas na bibilhin ko for a gift. Magkasing katawan kasi kayo ng reregaluhan ko. And I think your taste will suit hers. May kung anong munting kirot na gumupo sa kanyang puso nang maisip na may mahal na babae si Dylan. Girlfriend mo bang reregaluhan mo? Usisa niya. She's not my girlfriend yet, but I will pursue her. Tuluyang nilamon ng kirot ang kanyang puso. Patunay lamang na iniibig na niya ang binata. Si Doc Selena ba ang tinutukoy mong babae, Dylan? Tanong niya sa garalgal na tinig. Hindi siya nito nasagot nang tumunog ang cellphone nito at dagling sinagot. Hello, Selena. Okay, I'll see you later then. Sabi nito sa kausap. Nanikip na ang dibdib ni Charlotte at lumabas na lamang ng kusina dala ang tasa ng kape. Tumambay siya sa hardin sa labas ng bahay at pinigil na lumaya ang kanyang mga luha. Teka lang, bakit ba ako nasasaktan? Chef lang naman niya ako at luto ko lang ang gusto ni Dylan. Kausap niya sa sarili. Nanlulumong lumuklok siya sa bench at sinimsim ang kanyang kape. Pagsapit ng linggo ay sumama pa rin si Charlotte kay Dylan sa mall kahit tinatamad siya. Hindi na kasi mawala-wala ang kirot sa kanyang puso. Nagatungan pa ang sakit habang isinusukat sa kanya ni Dylan ang dress at ibang damit na napili nitong bilhin. Pwede na ba akong maging manikin, Dylan? Biro niya maitago lang ang sakit. No, mas bagay kang maging model dahil lahat ng isuot mong damit ay bagay sa'yo. Ani Dylan. Kahit nakangiti ito ay hindi siya masaya dahil alam niyang hindi siya ang dahilan ng saya nito. Mahilig ba sa dress ang reregaluhan mo, Dylan? Not sure. Pero babagay sa kanya ang dress. Naalala niya na mahilig sa fitted jeans si Selena. Magkasing katawan nga naman sila. Mas matangkad lang siya ng konti. Naiinis na siya dahil pati sandals ay isinukat sa kanya ng binata. Baka mas maliit ang paan ang nililigawan mo, Dylan. No, pareho lang kayo. Nakita ko ng size ng sandals niya. Baka gusto mo rin siyang milhan ng underwear. Natatawang sabi niya. Mahinang tumawa si Dylan. Saka na kapag mag-asawa na kami, para hindi nakakahiya. Tumabang ang kanyang ngiti at tumayo ng maayos. Hindi pa ba tayo uuwi? Pagkuha na itanong niya. Later, pupunta pa tayo sa jewelry store. Nang mabayaran ang mga damit at sandals ay lumipat na sila sa jewelry store. Nalula si Charlotte sa presyo ng mga alahas na ginto. Kumuha ng isang set na alahas si Dylan. Pwede mo bang isukat ng singsing, Charlotte? Tanong ng binata. Nag-alangan na siya nang makita ang singsing na maaaring for marriage proposal nito. Wag na, mataba ang buto ng daliri ko. Baka hindi magkasya sa liligawan mo. Mariing tanggi niya pero pinilit siya rito. Hindi na siya kumontra at hinayaang ipasok nito sa gitnang daliri ang kanyang singsing. Nakangiti pa ito habang pinagmamasdan ang singsing na suot niya. Okay na to, I'll take it. Pagkawan ay sabi nito sa sales agent. Hinubad na niya ang singsing at padabog na ibinigay sa babae. Maghihintay na lang ako sa labas. Paalam niya, tila sasabog na kasi ang kanyang puso. Lumabas din naman kaagad si Dylan at nagyayang umalis. Pagdating sa bahay ng binata ay dumiretso sa kanyang kwarto si Charlotte. Doon ay hindi na niya napigil ang pagluha. Hindi pwedeng magpatuloy ang kanyang nararamdaman kaya nabuo ang kanyang pasya. Aalis na lamang siya. 3 araw ang lumipas at nagtataka si Dylan bakit maraming nilutong pagkain si Charlotte. Charlotte? Tawag niya sa dalaga. Hindi ito sumagot kaya naisip niyang puntahan ng dalaga sa kwarto nito. Lumabas din ito pero nakabihis. May hila-hilang maleta. Aalis na ako, sir. Sabi nito. Hey, wait. Anong problema? Nagtatakang tanong niya. Wala naman. Hindi ko na kaya ang trabaho. Pero huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ang kilala kong cook na magaling din magluto. Siya ang mentor ko. Siya na lang ang magtutuloy sa kontrata ko kung pwede. Pero kung hindi pwede, gagawan ko ng paraan para mabayaran ang nakalagay sa kontrata. Nagpanik na siya. Sandali, hindi ko maintindihan.
May nagawa ba akong mali na hindi mo nagustuhan? Mag-a-abroad ka ba? May nag-alok ba sa'yo ng mas malaking sweldo? Wala. Hindi na lang ako masaya rito. What? Ganun lang yun? Kulang pa bang pasahod ko o nahihirapan ka sa trabaho? Tell me what you need, and I will do anything to make you comfortable working with me. Wala po kayong mali. Siguro namimiss ko lang ang pamilya ko. Then, I'll give you 2 days off para makasama mo sila ng madalas. Umiling to. Aalis na po talaga ako. Nilagpasan siya nito, ngunit pinigil niya ito sa kanang braso. Nilamon na siya natakot. Takot na baka babalik siya sa dati na malungkot kapag wala na si Charlotte. Charlotte, hindi ako papayag na aalis ka. Dadagdagan ko ang sahod mo. Please don't leave me. Samo niya. Marahan itong iniwaksi ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. At saka hindi naman magandang narito pa ako upang ipagluto ka. Mag-aasawa ka na. Kung hindi marunong magluto ang magiging asawa mo, ipa-enroll mo siya sa culinary school. Huwag niyo na ibigay yung natira kong sahod. Papupuntahin ko rito ang kapalit ko. Sige na po, naghihintay na ang tinawagan kong taxi. Tuluyan na itong umalis. Ilang sandaling natulala si Dylan habang pinoproseso ng kanyang isip ang mga sinabi ng dalaga. Nang mapagtanto ang ibig nitong sabihin ay nahimasmasan siya. Tumakbo siya palabas ng bahay ngunit nakaalis na ang dalaga lula ng taxi. Oh God, what have I done? Balis ang usal niya at napasabunot sa kanyang buhok. Binalikan niya ang kanyang cellphone sa kwarto at tinawagan si Selena. Hindi pala magandang epekto ng itinuro nitong strategy para magtapat siya ng feelings kay Charlotte. Iyak naman ng iyak si Charlotte pagdating sa kanilang bahay. Anak, bakit ka umiiyak? Nauutal na tanong ng kanyang ina na nasa kanyang harapan. Nakaupo ito sa wheelchair. Siya naman ay nakaluklok sa sofa na yari sa kahoy. Wala to, Nay. Masakit lang ang dibdib ko. Anya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at banayad na pinisil. May nanakit ba sa'yo? Mariin siyang umiling. Magiging okay rin ako mamaya. Ipagluluto ko po kayo ng paborito niyong ginisang ampalayan na may itlog. Tumayo na siya at pumasok ng kusina. Maya-maya ay dumating na ang kanyang mga kapatid. Malapit na rin kasi ang tanghalian. Umalis ang kanyang tiya at bumili ng itlog. Ate Charlotte, bakit umuwi ka? Day off mo ba? Tanong ni Charisse, ang sumunod sa kanya na 23 years old. Graduating na rin ito sa kursong medical technology. Oo, pagsisinungaling niya. Pumasok din si Chantal, ang bunsong 18 years old. Ate, may naghahanap sa'yo sa labas. Lalaking pogi na may magandang kotse. Excited na batid nito. Natigil ang paghihiwa niya sa ampalaya nang maisip na baka si Dylan ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Ituloy mo muna itong ginagawa ko, Charisse. Sabi niya sa kapatid at nagmamadaling lumabas ng kusina. Ngunit pagdating ng salas ay napahinto siya nang makitang pumasok na si Dylan kasunod ng kanyang tiya. Charlotte, may bisita ka. Boss mo raw. Sabi ng kanyang tiya. Hindi niya malaman ang gagawin at hindi maintindihan kung bakit sinundan siya ni Dylan. Charlotte, can we talk? Tanong ng binata. Sinapat nito ang kanyang ina na nakaupo sa wheelchair. Wag dito. Doon tayo sa balkon. Anya at nilapitan ng kanyang amo. Nauna na siyang lumabas ng bahay. Sumunod naman sa kanya ang binata. Naguguluhan ako kung bakit bigla kang umalis, Charlotte. Let's make it clear, please. May pagsamang wika nito. Hinarap niya ito. Sinabi ko na sa iyo ang dahilan, di ba? Magpapakasal ka na at ang awkward naman kung naroon pa rin ako sa bahay mo at ako ang magluluto ng pagkain mo. Do you mean nasaktan ka sa desisyon ko na magpakasal? Naging uneasy na siya. Hindi, at bakit naman ako masasaktan? Naisip ko lang na hindi na ako kailangan sa kusina mo. Mariing kaila niya. No, maybe because you love me, Charlotte. Nanlalaki ang mga matang tumitig siya sa nakangiti nitong muka at lalo lamang siyang nababalisa. Wala na siyang dahilan para itago ang totoo niyang nararamdaman. Inaamin ko, gusto na kita, Dylan. Pero sino ba ako para ipaglaban ang nararamdaman ko na to? Isang hamak na tagaluto mo lang naman ako. Pagtatapat niya, lumapad pa ang ngiti ng binata. You're not just my chef, Charlotte. You're the woman who lights up my dark life. Simula nang dumating ka sa buhay ko, bumalik ang sigla ko at natuto akong umiti ulit. And now that you left me behind, I'm scared to feel the sadness again. I'm afraid to be alone again. Emosyonal nitong pahayag. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan ngunit nasasabik niyang tanong. Nilapitan pa siya nito at hinawakan sa magkabilang balikat.
Charlotte, I love you. Without you in my life, I'm useless. Please come back to me. Nagimbal siya at hindi malaman ang sasabihin. Mahal mo ako? Paano nangyari yon? Hindi ba may nililigawan kang babae? Kasama mo pa nga ako sa pagpili ng mga regalo para sa kanya. At yung singsing, gagamitin mo yun para mag-propose sa kanya, di ba? Yes, but the woman I'm talking about is you, Charlotte. Nawindang na naman siya. Ako? Itinuro pa niya ang sariling muka. Oo, at strategy ko lang nakasama ka sa pagbili ng mga regalo para siguradong kasya sa'yo mga yun. Birthday mo na next Sunday, di ba? Nakita ko sa resume mo ang birthday mo at ibang detalye. Akala ko si Selena ang tinutukoy mong babae kasi magkasing katawan naman kami. At saka masaya kang kasama siya. Narinig ko rin na inimbita ka niya sa birthday niya. Tapos na ang birthday ni Selena at sumaglit lang ako sa party. Naibigay ko ng regalo ko sa kanya. Selena is my childhood friend and she's helping me to recover from my trauma and depression. Kahit siya ay nahirapang pangitiin ulit ako. At kung nakita mo man akong umiti sa harap niya, dahil yun sa'yo. Ikaw ang nagbalik sa ngiti ko, Charlotte. Kaya nagagawa ko na rin umiti sa ibang tao. May asawa na si Selena. Humingi lang ako ng payo sa kanya at binigyan niya ako ng ideya kung paano ko sorpresahin. Sinunod ko ang sinabi niya na sa mismong birthday party mo ako magtapat. At parte lang ng plano kong isama ka sa pagbili ng regalo. Hindi ko naman nakalain na mamimisinterpret mo ang ginawa ko. If I hurt you, I'm sorry. Emosyonal at mahaba nitong paliwanag. Napahilot siya sa kanyang sentido at hiyang-hiya kay Dylan. Nasaktan ako kasi napamahal na ako sa iyo, Dylan. At ang isiping ikakasal ka sa ibang babae ay hindi ko kaya. Sorry kung umalis ako kaagad. Kasi habang nananatili ako sa bahay mo, lalo lang ako nasasaktan. Kaya nagpa siya akong umalis na lang. Lumuluhang pahayag niya. Naintindihan ko, Charlotte. Masaya rin ako dahil mahal mo rin ako. Can you please give me a chance? Samo nito. Tumingala siya rito at tumango. Oo naman, bakit hindi? Ako naman tong hindi muna nagtanong at basta na lang nagdesisyon. Sorry talaga. Sa susunod magtatanong na talaga ako. Salamat at sinundan mo ako dito. Isang patunay lang na mahal mo nga ako. Turan niya. Nagulat siya nang bigla siya nitong siilin ng halik sa mga labi. Saktong lumabas ng bahay ang kanyang tiya. Ay ka ba yung naghahalikan? Bulalas ng ginang. Bigla naman silang naghiwalay ni Dylan. Nabitin tuloy siya sa halik nito. Niyaya na lamang niya sa loob ng bahay ang binata at pinakilala sa kanyang buong pamilya. Nay, siya po si Dylan, ang amo ko. Sabi niya sa ina. Siniko tuloy siya ni Dylan sa braso. Anong amo? Hindi ba boyfriend mo na ako? Anito. Ay, oo nga pala. Boyfriend ko pala siya, Nay. Pagtatama niya. Umiti naman ang kanyang ina. Pogi siya. Sabi nito kahit napangiwi-ngiwi at hirap magsalita. Ay opo, at hindi lang pogi, mabait din. Maya-maya ay lumuhod sa harapan nilang mag-ina si Dylan. Naglabas ito ng pulang kaheta mula sa bulsa ng pants nito. Since we're already here in front of your mother, I'm sincerely asking you this, Charlotte. Will you marry me? Masuyong tanong ng binata nang mabuksan ang kahon ng singsing. Ilang sandali pa siyang natulala at tinitigan ang singsing na binili nila noon sa mall nito. Teka, ang bilis mo naman, Dylan. Kakasagot ko lang sa'yo, kasal agad. Sigurado ka ba dyan? Nawiwindang niyang saad. Of course. I won't miss this chance to have a beautiful, kind, and a good chef wife. I will be the luckiest guy on earth to have you for the rest of my life, sweetheart. Please marry me. Just marry me, okay? Natawa siya sabay kalabit sa braso ng kanyang ina. Ano, Nay? Pasado ba sa inyo si Dylan para maging manugang? Tanong niya sa ina. Tumango naman ang ginang na may ngiti sa mga labi. Lumapit din ang kanyang mga kapatid at yahin. Nakisagot din. Yes na yes! Sabi ng mga ito. Nilapitan na niya ang binata at hinawakan ng kamay nitong may hawak na kaheta. Mr. Dylan Miller, sa totoo lang ay hindi ko na alam kung makakapag-asawa pa ako. Kasi feeling ko ipasan ko ang mundo. Pero nung nakilala kita, nangarap ulit ako na maikasal sa lalaking mahal ko. At napatunayan ko na nakikita ng Diyos lahat ng sakripisyo ko. Ibinigay ka niya sa akin. At syempre, hindi ko tatanggihan ang regalong to ng Diyos. Pakakasalang kita ng buong puso. Ay, doon na kaagad. Anya matapos ang maikling talumpati. Napatayo ang binata at sabik na isinuot ang singsing sa kanyang palasinsingan. Thank you, sweetheart.
I love you. Anito at mahigpit siyang niyakap. Mahal din kita, Dylan. Sige na, pakasal na tayo kahit wala nang ligawan. Iba nga pala talaga magpa-inlove ng pagkain. Diretso sa puso. Hindi lang luto mo ang kinabaliwan ko, Charlotte. Pati ikaw. Gustong-gusto ko ang personality mo. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Akala ko nga rin, hindi na ako makakapag-asawa. Akala ko, hindi nasasaya ang buhay ko. Kahit anong dami kong pera, hindi pa rin ako masaya. Pero bigla kang dumating. Kinulayan mo ang buhay ko, sweetheart. Rainbow ba? Sabay pa silang tumawa. Pero itutuloy ko ang surprise birthday celebration mo, Charlotte, sweetheart. Anito nang bahagyang dumistansya sa kanya. Di hindi na surprise yun. Tumawa ito. Kahit na, gusto ko pa rin ituloy. Sige na, ikaw ang masusunod, boss. Ikinawit niya ang mga kamay sa batok nito. Yumuko naman ito at siniil siya ng halik sa mga labi. Nasabik naman niyang tinugon. Napuno tuloy ng kantsaw ng pamilya niya ang kanilang bahay. Natuloy nga ang birthday celebration ni Charlotte na ginanap sa function hall ng mall ni Dylan sa kanilang bayan. Isinuot niya ang isa sa dress na binili nila doon. Sa gabing yun din nag-anunsyo ang binata tungkol sa kanilang kasal. Dumating din si Serena kasama ang asawa nitong doktor din. Hindi na rin nila pinatagal ang pagpapakasal at 3 buwan lamang pagkatapos ng kaarawan ni Charlotte ay ikinasal sila sa simbahan. At hindi nagtagal ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Sinang mag-aakala na ang isang simpleng kusinera mula sa karinderya ang siyang makakabihag sa puso ng isang lalaking lumaki sa luho at katahimikan. Wala man siyang dalang yaman o pangalan, kundi pusong marunong mag-alaga, maghintay at magmahal ng totoo, lalo na sa pagluluto ng kanyang pinagmamalaki. Na unang nagustuhan ng lalaking ngayon ay kanya ng asawa. At sabi nga nila, the way to a man's heart is through his stomach. Love doesn't always begin with grand gestures or perfect timing. Sometimes it starts in the most unexpected places, like a small kitchen, a shared meal, or a quiet moment of care. Sa dulo, natutuhan nilang hindi estado sa buhay o nakaraan ang batayan para makahanap ng tunay na pag-ibig. Ang mahalaga, marunong kang kumilala ng taong karapat-dapat, at kapag nahanap mo na siya, ipaglaban mo. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.